Sa isang liblib na baryo, nakatira ang 36 na taong gulang na magsasakang si Tomas. Payat siya mula sa pagod, maitim ang balat sa tindi ng araw, pero mabait at masipag. Araw-araw, sabay ng pagtilaok ng manok, bumabangon si Tomas para tingnan ang kanyang mga tanim. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila nagbiro ang kapalaran. Maliit ang ani, kulang ang pataba, at halos hindi kasya ang kinikita niya para sa bigas at bayad sa tubig. Kapag gabi, naririnig niya ang mahinang hampas ng hangin sa dingding ng kubo niya. At sa bawat ihip, parang paalala ito kung gaano kaselan ang buhay na mayroon lang siya. Kaya tuwing natatalo siya ng pagod, madalas siyang maupo sa lilim ng isang matandang puno ng mangga. Hindi iyon ordinaryong puno sa kanya, parang kaibigan. Tahimik, matatag at handang umawat sa bigat ng araw. Doon siya nag-iisip, nagpapahinga at minsan tahimik na humihilin na sana kahit minsan bumuti naman ang buhay niya. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga tuyong palay, napayuko siya at napahawak sa mismong ugat ng puno. Mainit pa ang lupa mula sa sikat ng araw, at habang hinahaplos niya ito, may napansin siyang kakaiba. Parang umuumbok ang lupa sa gilid, at hindi iyon dati ganon. Napakunot noo siya. Humigop siya ng hangin, pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Baka pagod lang to. Mahina niyang bulong, pilit na ngumiti kahit may tila kumikiliti sa loob niya. Isang pakiramdam na may hindi pangkaraniwang nakatago sa ilalim. At doon, nagsimula ang munting pag-aalinlangan na unti-unting tutungo sa pagbabago. Kinabukasan, pagdating ni Tomas sa puno, agad niyang napansin ang isang bagay na hindi niya mawari kagabi. Mas lumaki ang umbok sa lupa. Hindi ito parang normal na pag-angat ng lupa na dulot ng ugat o halaman. Para bang may gustong umanpas mula sa ilalim. Napalunok si Tomas. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malamig na kilabot na may halong pag-usisa. Kaya nagdala siya ng maliit na pala. Pagkaabot niya sa gilid ng ugat, marahan niyang ibinaon ang pala. Sa bawat pagbaon ng bakal, naririnig niya ang pino ngunit malutong na tunog ng tuyong lupa na napupunit. Baka ugat lang ito? Bulong niya, pilit na kinakalma ang sarili. Pero sa dibdib niya, may isang katanungang hindi tumitigil. Bakit ganito kalaki? Bakit ngayon lang? Humahalo ang kaba at ang pagod ng buong linggo sa galaw ng kanyang braso. Humihingal siya kahit hindi pa malalim ang naihuhukay. Mabigat ang hangin, kakaiba ang pakiramdam sa paligid ng puno. Parang nakabantay ang kataimikan. At sa gitna ng paghuhukay, biglang tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay. Hindi ito katunog ng bato. Hindi rin kahoy. Isang tunog na malamig, matalim, at walang buhay. Napatigil si Tomas. Nagpantig ang tenga niya. Pakiramdam niya, dinig na dinig ang sariling tibok ng puso. Inilapag niya ang pala at gamit ang kamay niyang nanginginig, marahan niyang hinawi ang natitirang lupa. Unti-unting lumitaw ang hugis. Isang maliit na lalagyan, lumang-luma, mabigat, kalawangin, parang nakipaglaban sa panahon ng matagal. Hindi man lang matukoy kung anong uri ng metal ang ginamit. Napalunok siya.
Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa loob ng ilang buwan na puro pagdurusa, kabiguan at halos pagbitaw, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng tunay na pag-asa. Iyon bang biglang papasok sa dibdib, magpapabilis ng paghinga, magpapatindig ng balahibo. Nakayuko siya, nakatitig sa misteryosong baul, at ang tangi niyang nasabi ay, Ano ka ba? At bakit ikaw pa ang natagpuan ko? At doon nagsimulang gumalaw ang kapalaran niya. Maingat na binuhat ni Tomas ang mabigat na lalagyan papasok ng kanyang kubo. Habang naglalakad, parang mas bumibigat ang bawat hakbang. Hindi lang dahil sa bigat ng baol, kundi dahil sa bigat ng pag-asa at kaba na sabay-sabay niyang pasan. Pagkapasok niya, inilapag niya ito sa lumang mesa na gawa pa ng kanyang ama. May mga gasgas na ang kahoy, may mga bakas pa ng dating ani at putik, ngunit ngayong gabi, iyon ang magiging saksi sa isang bagay na hindi pa niya kayang unawain. Humugot siya ng malalim na hinga. Kumuha ng basang-basahan at dahan-dahan niyang pinunasan ang makapal na putik sa ibabaw ng lalagyan. Habang bawat pahid ng basaan ay tumatama sa kalawangin nitong balat, unti-unting lumalabas ang mga lumang ukit, mga simbolong hindi niya kilala, mga linya na parang may nakatagong kwento. Totoo ba to? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi niya alam kung kinakausap niya ang baol, ang hangin, o ang Diyos. Pumikit siya sandali, nilunok ang kaba, at itinuloy ang paglilinis. Gumuhit ang malamig na hangin sa kanyang likod, pero hindi niya ininda. Mas nangingibabaw ang init ng pag-asang kumakapit sa dibdib niya. Nang sa wakas ay mahawakan niya ang kalawangin nitong bisagra, napansin niyang parang may kumikirot sa palad niya. Hindi sakit, kundi isang uri niyang pag-aalinlangan. Ano kung wala lang laman? Ano kung bato lang? Ano kung basura lang? Pero may isang tanong na mas malakas. Paano kung ito ang sagot? Dahan-dahan niyang itinulak ang takip. Sa unang pulgada pa lang ng pagbukas, sumalubong agad sa kanya ang isang matalim na sinag. Hindi liwanag ng lampara. Hindi agad kumilos si Tomas. Parang naiwan ang katawan niya sa lupa, pero ang isipan ay naiangat sa ulap. Nang tuluyan niyang mabuksan ang baol, nandoon nakasalansan, nakatambak, nagtatalo ang dilaw na kinang sa init ng lampara. Mga piraso ng ginto. Marami. Sobra pa sa kaya niyang isipin. Sobra pa sa pangarap ng isang magsasakang kagaya niya. Parang huminto ang mundo. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa, o tatakbo palabas ng kubo. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi huminga. Hindi gumalaw. Unti-unti, pinaabot niya ang kamay. Dinampi ang dulo ng daliri sa isang piraso. Mainit, makinis, tunay. At doon, nang tumama sa balat niya ang unang piraso ng kayamanan, biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang gabing wala siyang ulam, ang araw na nagpatong-patong ang utang, ang panahong halos ayaw na niyang bumangon dahil sa pagod. Ang mga bukong-bukong niyang laging sugat,
at ang palad na hindi nakabisado ang salitang pahinga. Para bang isang mahabang pelikula ng paghihirap ang mabilis na lumipad sa harap niya. At bago niya napigilan, tumulo ang mga luhang matagal na niyang kinimkim. Hindi ito luha ng takot, hindi luha ng pagkalito. Ito ay luha ng isang taong matagal nang nakikipagpambuno sa buhay at ngayon lang muling nabigyan ng pag-asa. Hinawakan niya ang gilid ng mesa, bahagyang napaupo at bumulong. Sa wakas, At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng pagod, napangiti siya. Hindi malaki, hindi masaya, kundi ngiting may halong pasasalamat at paniniwalang baka hindi pa huli ang lahat. Kinahapunan, bumalik si Tomas sa ilalim ng matandang punong mangga. Umupo siya sa dati niyang pwesto, sa ibabaw ng mga ugat na matagal na niyang pinagmamasdan sa bawat araw ng kanyang paghihirap. Ngulit sa ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi tulad ng dati na puno ng pangamba at pag-aalala. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang kakaibang kaluwagan sa dibdib. Wala siyang bitbit na bigat. Wala nang iniisip na kakulangan o pagkukulang. Tanging tahimik na pasasalamat ang nananalaytay sa kanyang puso. Hinawakan niya ang palad. Dahan-dahan hinaplos ang damo sa paligid at ang malalim na ugat ng puno. Sa bawat galaw, para bang pinapawi ng hangin ang mga taon ng hirap at pangungulila. Hindi niya agad ginastos ang ginto. Pinag-isipan niyang mabuti bawat hakbang. Bumili siya ng kailangan, hindi ng luho. Nagpagawa siya ng mas matibay na bahay. Nag-ayos ng mga taniman. At naglinya ng irigasyon para sa lupa na matagal ng pinaghirapan. Nag-iwan din siya ng maliit na ipon para sa kinabukasan. Para sa anumang oras na kakailanganin niya o ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang tahimik na tagumpay, nanatili siyang kasing bait at kasing simple tulad ng dati. Alam ni Tomas na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa taon na hindi nagbabago kahit yumaman. Tumingala siya sa punong mangga, huminga ng malalim, at ang mga dahon ay tila bumigay sa liwanag ng dapit hapon. Hindi niya malilimutan ang puno. Doon nagsimula ang lahat. Doon siya umiyak. Doon siya binigyan ng pagkakataon. Sa bawat lilim ng punong ito, bumabalik sa kanyang isipan ng isang simpleng katotohanan. Minsan, may biyayang dumarating sa mga taong matagal nang hindi sumusuko at ang bawat pagsubok ay may dalang aral at pagkakataon para sa bagong simula. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa ginto, kundi sa taong nananatiling mabait, masipag, at hindi nagbabago kahit dumating ang biyaya.